Akala mo kaya hindi ka umaangat dahil mas magaling sila. Akala mo kaya nahuhuli dahil mas marami silang resources. Pero ang totoo, hindi ka tinatalo ng ibang tao. Tinatalo ka ng distraction. At sa panahon ngayon, ang pinaka-rare na skill ay hindi talent, kundi focus. So, sino ang totoong kalaban? Hindi mo kalaban ang mas maraming followers. Hindi mo kalaban ang mas mayamang negosyante. Hindi mo kalaban ang mas magaling magsalita. Ang kalaban mo, endless scrolling, notifications, comparison, shiny object syndrome, palipat-lipat ng opportunity. Magsisimula ka ng negosyo after 2 months, lilipat ka na naman. Magfo-focus ka sa content, after 3 weeks, may iba ka na namang niche. Hindi ka talo sa skill, talo ka sa consistency. Pangalawa, distraction is expensive. Alam mo ba kung gaano kamahal ang distraction? Hindi siya kumukuha ng pera mo agad. Kinukuha niya ang momentum mo. Bawat bisis na nawawala ang focus mo, bumabalik ka sa umpisa. At ang masakit, akala mo busy ka, pagod ka, pero walang result. Busy does not mean productive. Focus produces income. Distraction produces excuses. So what is the comparison trap? Isa pa sa distraction ngayon. Comparison. Habang nagwo-work ka, may nakikita kang post. 6 digit in 3 months, travel goals, new car. Biglang nag-shift ang energy mo from focus to insecurity, from action to doubt. Hindi ka naman nahuhuli, nadidistract ka lang sa lane ng iba. Remember this, kapag nasa karera ka, hindi ka titingin sa kaliwa at kanan. Titingin ka sa finish line. Ito yung 3 ways to win against distraction. Number 1, eliminate unnecessary noise. Hindi lahat ng notification mahalaga. Hindi lahat ng trending para sa'yo. Pangalawa, focus on one income producing activity. Ano ba talaga ang nagpapasok ng pera? Doon ka mag-excel. Number 3, master boredom. Oo, boredom. Kasi ang success, minsan boring. Paulit-ulit. Consistent. Hindi glamorous. Pero doon nabubuo ang breakthrough. Tandaan mo ito. Ang may focus, average man, ang skill, umaangat. Ang sobrang talented pero distracted, mauubos ang potensyal. Hindi mo kailangan ng bagong opportunity, kailangan mo ng mas mahabang attention span. Hindi mo kailangan ng mas maraming idea, kailangan mo ng mas maraming execution. Kung pakiramdam mo nahuhuli ka, tanungin mo ang sarili mo, tinatalo ba talaga ako ng iba o tinatalo ako ng sarili kong distraction? Kapag nag-decide kang mag-focus ng 6 months straight, iba ang magiging buhay mo. Hindi overnight, hindi viral, pero unstoppable. Kung ready ka nang alisin ang distraction at mag-focus, comment mo, focus mode. At kung may kakilala kang sobrang talented, pero laging distracted, i-share mo to sa kanya. Dahil minsan, hindi tayo talo. Nawawala lang tayo sa focus. At huwag mong kalimutan mag-like, follow at share. I-share mo ito para maraming magising.